Huwag kang lalayo sa tabi ko, Onyok. Higpitan mo ang hawak sa tsinelas mo. Noli, ihanda mo ang itak mo. Nararamdaman ko sila. Kanina pa tayo sinusundan mula sa kakahuyan. Taong 1957 na, sa isang liblib na baryo sa Tapas Capiz, ang katahimikan ng gabi ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Para sa mga taga roon, ang dilim ay may mga mata at ang hanging umiihip ay may dalang babala. Ang pamilya ni Noli ay naninirahan sa paanan ng bundok, kung saan ang tanging liwanag kung gabi ay ang gasera sa loob ng kanilang maliit na kubo. Isang hapon na, habang nag-aayos ng mga pananim na talong at sitaw, natanaw ni Noli ang isang pamilyar na bulto ng tao na naglalakad sa pilapila. Ito si Danilo, ang kumpare niyang taga-Ibayo na kilala hindi lang sa lakas, kundi sa anting-anting na taglay nito. "Paring Noli, mukhang masagana ang ani natin ngayon ah," sigaw ni Danilo habang papalapit. Ang boses niya ay buritono at puno ng otoridad, pero may kasamang ngiti. Tumayo si Noli at pinagpag ang dumi sa kanyang pantalon. "O paring Danilo, napadalaw ka. Halika, pumanik ka muna sa kubo. Tsak matutuwa si Gina at inaanak mo si Onyok." Masayang tugon ni Noli. Pag-akyat nila sa bahay, agad silang sinalubong ni Gina na noon ay naghahanda ng hapunan. "Magandang hapon, paring Danilo. Tamang-tamang dating mo. Nagpapakulo ako ng barako," wika ni Gina habang naglalagay ng tasa sa hapag. "Salamat, Maring Gina. Duman lang ako para kamustahin kayo eh. Balita ko kasi may mga kakaibang nangyayari dito sa inyong sityo itong mga nagdaang gabi," seryosong sabi ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid ng bahay. Tila may hinahanap na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Lumabas mula sa silida ang 8 taong gulang na si Onyok at agad na nagmano kay Danilo. "Ninong, may dala ba kayong kwento?" tanong ng bata. Hinaplos ni Danilo ang ulo ng bata. "Marami, Onyok, pero ang pinakamahalagang kwento kung papaano maging matapang," sagot ni Danilo. Habang nagkakape, nag-iba ang timpla ng usapan. Humina ang boses ni Noli. "Totoong sinasabi mo, pare. Nitong huling 3 gabi, ang mga alagang manok ko sa silong nagkakagulo tuwing madaling araw. Akala ko musang lang, pero nang silipin ko, may nakita akong malaking ibon na itim sa itaas, dun sa puno ng kaimito. Pagbaba ko, biglang nawala." Pagkukwento ni Noli. Tumingin si Danilo sa bintana. Ang araw ay nagsisimula ng magtago sa likod ng mga bundok. "Hindi yun musang, pare. At lalong hindi yun ordinaryong ibon. Alam mo na natalamak dito sa Capiz, diba? Ang mga aswang. Hindi lang basta kwentong barbero. Sila ay gutom. At nararamdaman ko na may nagmamatyag sa pamilya mo." Babala ni Danilo. Nabitawan ni Gina ang hawak na sandok. "Diyos ko, Danilo, anong dapat namin gawin? Wala kaming kinalaman sa kanila." Nanginginig si Gina habang nagsasalita. "Huwag kang matakot, Mare. Narito ako. Hindi ako papayag na may mangyari sa inyo, lalo na sa inaanak ko." Matapang na sagot ni Danilo habang hinahawakan ang isang maliit na sidlan na nakasabit sa kanyang bewang. Ito ay may lamang langis at mga ugat ng kahoy. Sumapit ang ganap na 6:00 ng gabi. Ang paligid ay nababalot ng pusikit na kadiliman. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Ngunit bigla itong tumigil. Naging masyadong tahimik ang gabi. "Noli, pare, patayin mong kasera. Iwanan mo na lang ang isang maliit na mitsa." Bakit, pare? Mas mabuti sigurong maliwanag, di ba?" "Ang liwanag
ay pang-akit sa kanila, pare. Gusto nating malaman kung nasan sila bago nila tayo makita. Paliwanag ni Danilo sa kanyang kumpare. Naupo siya sa may sahig na kawayan, malapit sa pintuan, habang ang kanyang itak ay nakalapag sa kanyang kandungan. Si Onyok ay katabi ni Gina sa loob ng silida, kapwa tahimik at kinakabahan. Maya-maya pa, narinig nila ang isang kaluskos sa bubungan. Hindi ito tunog ng pusa, mas mabigat ito. Tila may halong naglalakad sa ibabaw ng mga pawid. Noli, huwag kang lilingon sa taas. Bulong ni Danilo. Gina, yakapin mo si Onyok. Huwag kayong bibitaw kahit anong mangyari. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa labas, kahit na wala namang ulan. Isang mahabang huni ng ibon ang umalingaw-ngaw, isang huni na tila nanunukso. Nandyan na sila, pare, sabi ni Noli na nanginginig ang boses habang hawak ang kanyang lumang itak. Huwag kang manginginig, pare. Hawakan mo na maigi yung armas mo. Tandaan mo, ikaw ang haligi ng tahanang to. Paalala ni Danilo. Tumayo si Danilo at dahan-dahang lumapit sa bintana. Binuksan niya ito ng bahagya at may binulong na dasal sa wikang Latina. Biglang may kumalampag sa dingding ng kusina. Kalabog na parang may gustong pumasok. Buksan niyo ang pinto, Noli. Kaibigan mo to. Isang boses mula sa labas ang tumawag. Ang boses ay katunog ng boses ng kanilang kapitbahay na si Tasyo. Susugod sana si Noli sa pinto pero pinigilan siya ni Danilo. Wag, pare, hindi si Tasyo yan. Pakinggan mo ang dulo ng kanyang boses. May tunog ng hayop. Babala ni Danilo. Noli, tulungan mo ko. Nahulog ang anak ko sa pilapil. Natapilok siya. Muling sigaw ng boses sa labas. Ngayon ay mas garalgal na ito at tila nagmamakaawa. Paring Danilo, baka si Tasyo nga yan. Baka kailangan niya ng tulong. Paalala ni Gina mula sa loob ng silida. Paring Gina, manatili kayo dyan. Ang aswang ay magaling manggaya ng boses. Onyok, huwag kang makinig sa labas. Takpan mo ang mga tenga mo. Utos ni Danilo. Maya-maya, kinuha ni Danilo ang kanyang bote ng langis. Nakita ni Noli na ang langis sa loob ng bote ay kumukulo kahit wala itong apoy. Nandito na talaga sila sa paligid. Hindi lang isa, kundi dalawa silang naglalaway sa labas. Sabi ni Danilo. Biglang may dambuhalang kamay na may mahabang kuko ang sumulpot sa siwang ng bintana. Sinubukan nitong abutin ang trangka. Mabilis pa sa kidlat na tinaga ni Danilo ang kamay na iyon. Isang nakakangilong tili ang narinig nila. Isang tili na hindi galing sa tao, kundi sa isang parang nasaktang hayop. Ayan na, lumabas na ang tunay nilang anyo. Noli, bantayan mo ang likurang pinto. Doon dadaan ang isa. Kumaripas ng takbo si Noli patungo sa likod ng bahay. Hawak niya ang itak na panggapas ng damo. Sa kabila ng takot, ang pagmamahal sa pamilya ang nagtulak sa kanya na tumayo ng matuwid. Nakita niya ang isang anino na pilit na sinisira ang kawayang dingding ng kanilang kusina. Umalis kayo rito! Wala kaming atraso sa inyo! Sigaw ni Noli habang tinatarak ang itak sa dingding. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kubo. Ang bubungan ay tila nilalapa na ng kung anong nilalang. Danilo, nasa taas sila! Sigaw ni Noli. Hayaan mo sila, pare. Hindi sila makakapasok dahil sa krus na ginawa ko sa bawat poste. Sabi naman ni Danilo. Lumabas si Danilo sa balkonahe, bitbit ang kanyang itak at ang misteryosong bote. Lumabas kayo! Ako ang harapin ninyo! Huwag ang pamilyang to! Hamon ni Danilo sa kadiliman.
Mula sa itaas ng puno ng nyog, isang malaking nilalang na may malapad na pakpak ang bumagsak sa lupa. Ang mga mata nito ay kasing pula ng baga. Kasunod nito ay isa pang nilalang na mukhang aso pero ang laki ng katawan ay parang baka. "Danilo, mag-iingat ka pare!" Sigaw ni Gina na hindi na nakatiis at sumilip sa pintuan ng silid. "Bumalik ka sa loob, mare!" utos ni Danilo. Humarap siya sa dalawang nilalang. "Akala nyo ba imadali ang inyong biktima ngayong gabi? Nagkakamali kayo. Ako si Danilo at ang lupang ito ay protektado ko." Ang nilalang na may pakpak ay sumugod kay Danilo. Mabilis ang bawat galaw nito, pero si Danilo ay tila sumasayaw sa dilim. Bawat wasiwas ng kanyang itak ay may kasamang liwanag na tila kumikislap. "Noli pare, dalhan mo ako ng asin at suka doon sa kusina!" sigaw ni Danilo habang nakikipagbuno. Nagmamadaling tumakbo si Noli sa kusina. "Gina, nasaan ang asin?" "Narito sa ilalim ng kalan, Noli," sagot ni Gina habang pilit na pinapatahimik si Onyok na nagsisimula ng umiyak. Pagkakuha ng asin, agad itong ibinigay ni Noli kay Danilo. Isang dakot ng asin ang isinaboy ni Danilo sa papalapit na aswang na mukhang aso. Umalingaw-ngaw ang tunog na parang napipritong karne nang tumama ang asin sa balat ng nilalang. "Ah! Hayop ka, Danilo!" ungol ng aswang na ngayon ay nagsasalita na sa wikang tao pero garalgal pa rin. "Kilala niyo pala ako. Mabuti't alam ninyo kung sino ako at kung sinong kinakalaban ninyo. Noli, pare, huwag kang lalayo sa akin. Ang isa ay susubok na pumasok sa silid nila, Onyok." Hindi pa man natatapos magsalita si Danilo, narinig na nila ang pagbasag ng bintana sa silid ni Gina. "Papa, Ninong!" sigaw ni Onyok. Mabilis na tumakbo si Noli at Danilo patungo sa may silid. Nakita nila ang isang mahabang dila na pilit inaabot si Onyok mula sa butas ng bintana. Si Gina ay buong tapang na hinahampas ang dila ng isang walis tingting na binasbasan ni Danilo kanina. "Bitawan niyo ang anak ko!" sigaw ni Noli. Tinagaan niya ang dila ng aswang. Isang maitim at malapot na dugo ang bumugso rito. "Noli, Gina, kumuha kayo ng mga damit na suot ninyo at baliktarin nyo. Ngayon na!" utos ni Danilo sa kanyang mga kumare at kumpare habang kinakalaban ng aswang na nasa labas ng bintana. Agad na binaliktad ni Noli at Gina ang kanilang mga suot na damit. Ayon sa matatandang paniniwala sa Kapis, ito ay nakakalito sa paningin ng mga aswang. "Bakit kailangan baliktarin, Ninong?" tanong ni Onyok habang nanginginig. "Para hindi nila kayo makilala bilang tao. Sa paningin nila, magiging isa kayong malaking bato o puno," paliwanag ni Danilo habang patuloy ang pakikipagtagisan ng lakas sa mga nilalang ng labas. Ang gabi ay tila ayaw matapos. Ang dalawang aswang ay paikot-ikot sa kubo, naghahanap ng butas kung saan sila makakapasok. Ang bawat kaluskos sa paligid ay nagdudulot ng kaba sa pamilya ni Noli. "Danilo, pare, hanggang kailan sila mananatili dyan?" tanong ni Noli. Pawis na pawis siya at mahigpit pa rin ng hawak sa kanyang itak. "Hanggat hindi sumisikat ang araw, pare. Pero huwag kang mag-alala. Hindi nila matatagalan ang amoy ng langis ko," sagot ni Danilo. Kinuha niya muli ang bote at sinaboy ang ilang patak sa paligid ng mga bintana at pinto. Isang nakakasukang amoy ang bumalot sa loob ng bahay. Amoy ng bulok na karne at parang bawang. "Ang baho, Ninong!" sabi ni Onyok. "Tiisin mo lang, Onyok. Yan ang amoy na kinasusuklaman nila. Yan ang maglalayo sa kanila sa atin dito," sabi ni Danilo. Maya-maya pa, narinig nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak.
Ang huni ng tiktik ay papahina ng papahina. Tila lumalayo na sa kanilang lugar. Umalis na ba sila, paring Danilo? Pansamantala lang. Naghahanap lang sila ng ibang paraan. Pare, kailangan natin lumabas. Lalabas? Sa dilim na to? Pare, baka mapahamak tayo. Kailangan nating hanapin ang kanilang pinagtataguan habang madilim pa. Kapag sumikat na ang araw, magmumukha silang ordinaryong tao at hindi na natin sila matutukoy kaagad-agad. Kailangan nating tapusin to ngayon. Seryosong paliwanag ni Danilo. Sasama ako, pare. Hindi ko pwedeng hayaan na ikaw lang ang humarap sa kanila para sa amin. Matapang na sagot naman ni Noli. Noli, huwag na. Dumito ka na lang sa amin. Pakiusap naman ng kanyang asawang si Gina. Gina, kailangan kong gawin to para sa kaligtasan natin. Danilo, pare, anong plano? Tanong ni Noli. Magdadala tayo ng sulo. At tandaan mo, pare, huwag kang titingin ng diretso sa kanilang mga mata. Kapag nakaharap po sila, doon nila kinukuha ang lakas ng tao. Bili ni Danilo. Inihanda ni Noli ang kanyang sulo habang si Danilo naman ay nag-aayos ng kanyang mga kagamitan. Bago lumabas, hinalika ni Noli sa noo si Onyok. Magpakabait ka dito sa mama mo, ha, Onyok. Babalik si Papa. Mag-iingat po kayo, Papa. Ninong, bantayan niyo po si Papa, ha? Sabi ni Onyok. Dahan-dahang binuksan ni na Danilo at Noli ang pintuan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanila. Ang paligid ay tahimik ng muli, pero alam nilang nagmamasid lang ang mga kalaban sa madidilim na sulok ng kagubatan. Dito tayo, pare. Nararamdaman ko ang bakas ng kanilang dugo. Naamoy ko pa. Bulong ni Danilo habang tinuturo ang mga patak ng itim na likido sa may damuhan. Naglakad ang dalawa patungo sa masukal na bahagi ng kanilang taniman. Ang liwanag ng sulo ay gumawa ng mga mahabang anino sa lupa. Bawat galaw ng dahon ay pinagmamasdan nilang mabuti. Teka, pare, tila patungo to sa lumang bodega sa dulo ng sityo, ha? Puna ni Noli. Ang bodega ni Tandang Isko. Ang alam ko ay matagal na itong inabandona. Sabi naman ni Danilo. Oo, pero balita ko, may mga nakatira doon ng mga dayo mula sa kabilang bayan. Habang papalapit sila sa bodega, isang kakaibang tunog ang kanilang narinig. Tunog ng parang may kinakatay na hayop. Naririnig mo ba yon, Danilo? Tanong ni Noli habang humihigpit ang hawak sa kanyang sulo. O pare, paganda ka. Malapit na tayo sa kanilang kuta. Bulong naman ni Danilo. Tumigil sila sa harap ng isang sirang pinto ng bodega. Ang amoy sa loob ay masangsang kaysa sa amoy sa labas. Dahan-dahang itinulak ni Danilo ang pinto. Sa loob, nakita nila ang isang matandang lalaki at isang babae na nakaupo sa may sahig. May kinakain silang hilaw na karne ng kung anong hayop. Nang matamaan sila ng liwanag ng sulo, tumigil sila sa pagkain at tumingin kina Danilo at Noli. Ano ginagawa niyo rito sa gitna ng gabi? Tanong ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay katukoy ng boses na tumawag kay Noli kanina. Tigil-tigilan mo kami, Isko. Alam namin kung ano kayo. Matigas na sabi ni Danilo. Tumawa ng nakakatakot ang matanda. Ang talas talaga ng pakiramdam mo, Danilo. Pero huli na ang lahat. Hindi nyo alam kung ilan kami rito. Biglang tumayo ang babae at nagsimulang humaba ang kanyang mga kuko. Ang kanyang muka ay nag-iba ng anyo. Naging mukha ng isang halimaw. Noli, masarap ba ang anak mo? Tanong ng babae habang dinidilaan ang kanyang labi. Hayop ka! Sigaw ni Noli at susugod sana ngunit pinigilan siya ng kanyang kumpare.
Huwag kang padala sa galit, pare. Yan ang gusto nila. Sabi nito. Inilabas ni Danilo ang kanyang anting-anting na gawa sa tanso. Nagliwanag ito nang itaas niya. Ang dalawang nilalang ay napaurong dahil sa liwanag. Danilo, hindi mo kami mapapatay lahat! Sigaw ni Isko habang unti-unting nagbabagong anyo bilang isang malaking aso. Hindi ko man kayo mapatay lahat ngayon. Sisiguraduhin ko na hindi na muling gagambalain ng pamilya ni Noli. Sagot ni Danilo. Nagsimula ang isang matinding labanan sa loob ng bodega. Si Danilo ay nakipagpalitan ng taga sa aswang na si Isko, habang si Noli naman ay pinoprotektahan ang likuran ni Danilo laban sa babaeng aswang. Pare, isaboy mo ang asin sa mga mata nila. Utos ni Danilo. Sinunod ni Noli ang utos ng kanyang kumpare at sinaboy ang natitirang asin sa mukha ng mga kanilang kalaban. Nagwala ito sa sakit at sumigaw habang hawak ang kanyang mga mata. Ayun na pare! Sigaw ni Noli. Tinaga ni Danilo ang leeg ng aswang na si Isko. Ngunit bago pa ito matapos, isang malakas na sipol ang narinig mula sa labas ng bodega. Pare, may kasama sila! Sigaw ni Noli habang nakikita ang marami pang nilalanga na papalapit sa bodega. Kailangan natin bumalik sa kubo, Noli. Mas marami sila kaysa sa inaasahan ko. Sabi ni Danilo na may halong pag-aalala sa boses. Nagmadaling lumabas ang dalawa habang hinahabol ng mga ungol at huni ng mga aswang. Ang takbo nila ay tila walang katapusan sa gitna ng madilim na kagubatan. Danilo, baka maunahan nila tayo sa bahay. Hingal na sabi ni Noli. Huwag kang hihinto pare, takbo lang! Sigaw ni Danilo nang matanaw nila ang kanilang kubo. Nakita nilang pinapalibutan na ito ng mga itim na anino. Sina Gina at Onyok ay naririnig nilang sumisigaw sa loob. Gina! Onyok! Sigaw ni Noli habang pilit na binibilisan ng takbo. Noli! Pare sa likod mo! Babala ni Danilo. Isang aswang ang tumalon mula sa taas ng puno at dinamba si Noli. Natumba si Noli at nabitawan ang kanyang sulo. Ang aswang ay handa ng kagatin ang leeg ni Noli nang biglang may tumamang malaking bato sa ulo nito. Layuan mong papa ko! Sigaw ni Onyok mula sa bintana. May hawak siyang tiradora at mga batong binasbasa ni Danilo. Dahil sa pagkagulat ng aswang, nagkaroon ng pagkakataon si Danilo na tagain ito. Magaling, Onyok! Ituloy mo lang yan! Puri ni Danilo sa kanyang inaanak. Nakarating sina Danilo at Noli sa pintuan ng kubo at mabilis na pumasok. Agad nilang ibinaladra ang mabigat na lamesa sa pinto. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Gina habang niyayakap ang kanyang asawa. Ayos lang kami, mahal. Salamat kay Onyok na kaligtas ako. Sabi ni Noli habang hinahabol ang hininga. Danilo, napakarami nila sa labas. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Gina. Tumingin si Danilo sa labas. Ang mga aswang ay nakapalibot sa bahay. Tila naghihintay lang ng pagkakataon na. Kailangan natin magtiis hanggang sa unang tilaok ng manok. Kapag sumikat ang liwanag, mawawalan sila ng kapangyarihan. Pero pare, mukhang hindi sila titigil. Sinisira nila ang ilalim ng bahay. Sabi ni Noli habang nararamdaman ang pagyanig ng sahig. Pare, Onyok, magsama-sama kayo sa gitna. Hawakan ninyo ang kamay ng isa't isa. Utos ni Danilo. Si Danilo naman ay tumayo sa gitna nila. Itinaas ang kanyang mga kamay at nagsimulang bumigkas ng isang mahaba at malakas na dasal. Ang buong kubo ay tila niyanig ng isang malakas na enerhiya. Ang mga aswang sa labas ay nagsimulang mag-atungal sa sakit. Ang liwanag mula sa anting-anting ni Danilo ay mas lalong tumindi hanggang sa mabalot ang buong loob ng bahay ng puting liwanag.
Ano tong nangyayari, Ninong? Tanong ni Onyok na namamangha sa kanyang nakikita. Ito ay proteksyon ng pananampalataya at anting-anting, Onyok. Walang masamang loob ang makakapasok sa liwanag na to. Sagot ni Danilo. Sa labas, ang mga aswang ay pilit na lumalapit. Pero tila may pader na humaharang sa kanila. Ang kanilang mga balat ay nagsisimulang mapaso sa tuwing susubok silang humipo sa dingding ng bahay. Danilo, pagbabayaran mo to! Sigaw ng isang aswang mula sa dilim. Hihintayin ko kayo, hamon ni Danilo. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para sa pamilya ni Noli. Bawat minuto ay puno ng kaba at panalangin. Hanggang sa dahan-dahang may namalaag na kulay kahila sa may silangan. Tumilaok ang manok. Ang unang tilaok ng manok ay umalingaw-ngaw sa buong sityo. Ang mga anino sa labas ay nagsimulang magpulasan at magtago sa kakahuyan. Ang mga huni ng aswang ay napalitan ng huni ng mga ibon na nagbabadya ng umaga. Dahan-dahang binaba ni Danilo ang kanyang mga kamay. Ang liwanag sa loob ng bahay ay nawala na rin. Maya-maya, binuksan ni Noli ang bintana at pumasok ang sariwang hangin ng umaga. Salamat sa Diyos! Salamat, pare! Lumabas sila sa balkonahe at nakita ang mga bakas ng pinsala sa kanilang paligid. Ang mga pananim ni Noli ay nayurakan at ang lupa ay puno ng mga gasgas at maiitim na dugo. Paring Danilo, paano na ngayon? Alam na nila kung nasan tayo? Tanong ni Noli. Hindi sila babalik dito ng matagal na panahon. Alam na nila na may bantay ang bahay na to. Pero kailangan nyo pa rin mag-iingat. Ang ating lugar ay hindi basta-basta nawawalan ng ganyang nilalang. Tandaan mo na sa kapis tayo. Saan ka pupunta ngayon, Ninong? Tanong ni Onyok. Kailangan kong tuntunin kung saan sila nanggagaling. Hindi pwedeng hayaan silang manakit ng ibang pamilya. Sagot ni Danilo habang sinusukbit ang kanyang itak. Kasama ako, pare. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Presinta ni Noli. Huwag muna ngayon, pare. Bantayan mo muna ang pamilya mo. Iayos niyo itong bahay. Babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Sabi ni Danilo. Pinanood ni Noli, Gina at Onyok si Danilo habang naglalakad palayo patungo sa kakahuyan. Alam nilang hindi pa ito ang huling pagkakataon na makakaharap nila ang mga aswang. Pero sa tulong ni Danilo, alam nilang may pag-asa silang lumaban. Habang nagliligpit ng mga gamit naman, may napansin si Onyok sa ilalim ng kanilang hagdan. Isang maliit na piraso ng itim na balahibo. Papa, tingnan mo to. Lumapit si Noli at tinignan ang balahibo. Huwag mong hawakan yan, Onyok. Sunugin natin yan. Sinunog ni Noli ang balahibo at habang umaangat ang usok, tila may naririnig pa silang mahinang bulong sa hangin. Isang bulong na nagpapaalala na ang kadiliman ay laging naghihintay. Pagkalipas ng 3 araw, tulad ng pinangako, bumalik si Danilo. Pero sa pagkakataong to, hindi siya mag-isa. May kasama siyang isang matandang babae na may dalang mga kakaibang gamit. Pare, Mare, ito si Lola Choleng. Siya ang magtuturo sa inyo kung paano gumawa ng mas malakas na proteksyon para sa inyong bukid. Lalo na sa mga gulay ninyo. Magandang araw po, Lola Choleng. Tuloy po kayo. Bati naman ni Gina. Tinignan ni Lola Choleng ang paligid at tumango. May malakas na enerhiya ang lugar na ito. Kaya pala gustong-gusto nilang pumasok dito. Ano pong ibig niyo pong sabihin, Lola? Tanong ni Noli. Ang inyong bahay ay nakatayo sa isang daanan. Dito sila dumadaan mula sa bundok patungo sa bayan. Paliwanag ni Lola Choleng.
Nagkatinginan sina Noli at Gina. Kaya po ba kahit anong gawin naming tago, inararamdaman nila kami? Tanong ni Gina. Oo anak, pero huwag kang mag-alala. Tutulungan namin kayong ibahin ang direksyon ng daanang iyon. Sabi naman ni Lola Choleng. Nagsimulang maghukay si Danilo sa 4 na kanto ng bakura ni Noli. Sa bawat hukay ay may nilalagay silang mga boteng may lamang kung anong sangkap. Habang ginagawa ito, si Onyok ay nakamasid lang at nagtatanong kay Danilo tungkol sa mga anting-anting. Ninong, totoo po ba na nakakalipad ang aswang? Tanong ni Onyok. Ang iba, Onyok, pero hindi lahat. Ang iba, nagbabagong anyo lang bilang mga hayop na mabilis tumakbo. Paano sila matatalo? Tanong muli ng bata. Sa pamamagitan ng tapang, Onyok, at kaalamang galing sa kabutihan ang lagi mananaig sa kadiliman. Sagot ni Danilo habang tinatabunan ang huling hukay. Nang matapos sila, tila gumaan ang pakiramdam sa paligid ng bahay ni Noli. Ang bigat na nararamdaman nila nitong mga nakaraang araw ay biglang nawala. Salamat ulit, Danilo, Lola Choleng. Maraming salamat po talaga. Pasasalamat ni Noli. Walang anuman, basta tandaan nyo ang mga turo ko. At higit sa lahat, huwag kayong mag-aaway sa loob ng bahay kapag gabi. Ang galit ay pagkain din ng aswang. Bili ng matandang babae. Kumain silang lahat ng pananghalian na inihanda ni Gina. Masaya ang usapan, malayo sa takot na naranasan nila noong nakaraang gabi. Pero sa likod ng kanilang mga isip, alam nilang ang lugar ay puno ng mga hiwaga at misteryo. Paring Danilo, mananatili ba kayo dito sa aming sityo? Tanong ni Noli. Sa ngayon pare, kailangan naming maglakad sa hilaga. May balita kaming may isang buong pamilya ng aswang ang nanggugulo sa bayan ng Dumalag. Sagot ni Danilo. Mag-iingat kayo doon pare. Napakadelikado ng gagawin ninyo. Mag-iingat din kayo. Huwag kang mag-alala. Sanay na kami sa ganitong buhay. Hanggat may mga taong nangangailangan ng tulong laban sa kadiliman, narito kami palagi. Sagot ni Danilo. Bago umalis, binigyan ni Danilo si Onyok ng isang maliit na kwintas na may pendant na tanso. Isuot mo to lagi, Onyok. Huwag mong ubarin, lalo na kapag lalabas ka ng bahay. Salamat po, Ninong. Pangako po, ingatan ko po to. Sabi ni Onyok habang sinusuot ang kwintas. Nagpaalam na sina Danilo at Lola Choleng. Habang naglalakad sila palayo, muling nanumbalik ang katahimikan sa bukid. Pero sa pagkakataong to, hindi na ito katahimikang nakakatakot, kundi katahimikang puno ng kapayapaan. Mahal, mag-ayos na tayo ng mga pananim. Mukhang magiging maganda ang panahon ngayon. Sabi ni Gina. Oo mahal. Onyok, halika na at tulungan mo kong magdilig. Tawag ni Noli sa anak. Naging normal uli ang buhay ng pamilya. Pero tuwing sasapit ang gabi, hindi nakakalimot si Noli na i-check ang mga pinto at bintana. At sa tuwing maririnig niya ang huni ng tiktik sa malayo, hinahawakan niya ang kanyang itak at tinitignan ng kwintas ni Onyok. Alam niyang handa silang lumaban. Isang gabi, habang nagkakape si Noli sa balkonahe, nakakita siya ng isang maliwanag na bituin na tila gumagalaw sa direksyon kung saan nagpunta si Danilo. Sana ligtas lang kayo, paring Danilo. Bulong ni Noli sa kanyang sarili. Biglang may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng bahay. Pero sa pagkakataong to, hindi siya natakot. Kinuha niya ang kanyang sulo at sinilip ang ilalim. Isang pusang bundok lang pala. Napangiti tuloy si Noli at bumalik sa loob ng bahay.
Matulog na tayo, Gina. Onyok, ligtas na tayo. Lumipas ang 2 linggo matapos ang pag-alis ni na Danilo at Lola Choling. Bagamat bumalik na sa normal ang takbo ng buhay ng mag-asawa sa bukid, hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ni Gina. Gabi-gabi bago sila matulog, sinusuguro niya na ang lahat ng bintana ay may nakasabit na bawang at ang bawat sulok ng bahay ay may wisik ng asin. Isang hapon na, habang nag-aani ng sitaw si Noli, napansin niyang tila may nagmamasid sa kanya mula sa hanay ng mga punong kaimito. Tumigil siya sa pagpipitas at hinawakan ang kanyang itak na lagi nakasukbit sa kanyang bewang. "Sino yan? Lumabas ka!" sigaw ni Noli. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya lang ay ang pagaspas ng mga dahon. Ngunit sa paanan ng isang puno, may nakita siyang isang tumpok ng lupa na tila bagong hukay. Nilapitan niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang piraso ng damit, isang panyo na pamilyar sa kanya. Teka, kay Danilo to sabi ni Noli. Ang panyo ay may bahid ng tuyong dugo. Kumaripas ng takbo si Noli pabalik sa kanilang kubo. "Mahal, Gina, halika rito, bilis!" hingal na tawag niya. Lumabas si Gina mula sa kusina, bitbit ang isang baso ng tubig. "Ano yun? Bakit parang nakakita ka ng multo?" Ipinakita ni Noli ang panyo na nakuha niya. "Nakita ko to sa ilalim ng puno ng kaimito. Kay paring Danilo to. May dugo. Mukhang may nangyaring masama sa kanya." Biglang namutla naman si Gina. "Diyos ko, Noli. Ang sabi niya ibabalik siya pagkatapos ng 3 araw. Pero magdadalawang linggo na. Baka hindi sila nakarating sa Dumalag." Sabi naman ni Gina. "Papa, ano po yan?" tanong ni Onyok na kabababa lang mula sa kanilang itaas. "Wala ito, Onyok. Pumasok ka lang muna sa loob. Ayusin mo yung mga gamit na ginagamit mo sa pag-aaral." Utos ni Noli sa kanyang anak para hindi na magtanong pa ang bata. Nang makapasok si Onyok, nag-usap ng masinsinan ang mag-asawa. "Kailangan kong hanapin si Danilo, Gina. Hindi ako mapalagay na iniisip kong baka mamaya nasa panganib na ang kumpare ko. Siya ang nagligtas sa atin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan." "Pero paano kami dito ni Onyok? Paano kung sumalakay uli yung mga aswang habang wala ka?" "Ikalat nyo lahat ng bili ni Danilo, ang mga bote sa kanto ng bakuran, ang mga anting-anting ni Onyok, at ang mga binasbasang asin. Manatili lang kayo sa loob ng bahay. Magdadala lang ako ng sulo at ng aking matalas na itak." Sagot ni Noli. Kumuha si Noli ng isang lumang bag at naglagay ng ilang piraso ng kamote at tubig bago siya umalis. Nanalangin muna siya sa harap ng kanilang maliit na altara. "Mag-iingat ka, mahal. Bumalik ka kaagad," bili ni Gina habang mahigpit na niyayakap ang asawa. "Babalik ako, anak." "Mahal, pangako yan," sabi ni Noli. Naglakad si Noli patungo sa direksyon kung saan huling nakitang papunta ang kumpare. Ang daan patungong Dumalag ay masukal at maraming mababatong bahagi. Habang naglalakad, napapansin ni Noli na ang mga ibon ay hindi naguhuni. Tila ba may kinatatakutan ang mga ito. Nang sumapit ang dapit hapon na, nakarating si Noli sa isang sapa. Doon nakita niya ang mga bakas ng pakikipaglabanan. May mga putol na sanga, mga malalalim na pagkalmot sa katawan ng puno, at ang pinaka nakakagimbal, ang isang tsinelas ni Lola Choling na nakalubog sa putik. "Dito nila sila inabangan," bulong ni Noli sa kanyang sarili. Sinundan ni Noli ang mga bakas hanggang sa marating niya ang isang kuweba sa paanan ng bundok.
Ang amoy na lumabas mula sa kuweba ay malansang dugo. Nakakasuka. Amoy nabubulok. "Danilo! Paring Danilo! Nandiyan ka ba?" sabi ni Noli habang dahan-dahang pumapasok. Isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa kadiliman. "Noli, huwag kang lalapit. Bitag to." Boses iyon ni Danilo. Mabilis na sinindihan ni Noli ang sulo at nakita ang kanyang kumpare na nakagapo sa mga kamay at paa gamit ang mga baging na may tinik. Puno ng sugat ang katawan ni Danilo at tila nangihina ito. "Pare, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa inyo? Nasaan si Lola Choling?" tanong ni Noli habang mabilis na pinuputol ang mga baging gamit ang kanyang itak. "Wala na si Lola Choling, paring Noli. Binuwis niya ang kanyang buhay para makatakas ako. Pero nahabol pa rin nila ako. Marami sila. Isang buong tribo ng mga aswang ang nakatira dito sa bundok." Hirap na paliwanag ni Danilo. "Kailangan natin makalabas dito, pare. Tutulungan kita," sabi ni Noli habang inaalalayan si Danilo na tumayo. "Hindi niyo magagawang makalabas." Isang malamig na boses ang narinig nila mula sa bukana ng kuweba. Nang lumingon sila, nakita nila ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng barong na luma at punit-punit. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga kuko ay kasing haba ng daliri. "Sino ka?" sigaw ni Noli habang tinuturo ang kanyang itak sa lalaki. "Ako ang pinuno. Ako ang nag-utos na sugurin ng inyong sityo. Masyado kayong nakikialam sa aming pagkain," sabi ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Noli, kunin mo bote sa loob ng pulsa ko. Yung kulay asul," bulong ni Danilo. Mabilis na kinuha ni Noli ang bote. "Anong gagawin ko dito, pare?" "Ihagis mo sa paanan niya kapag sumugod siya. Yan ang natitirang pulang gas na ginawa ni Lola Choling bago siya mawala," bili ni Danilo habang hirap sa pagsasalita. Sumugod ang pinuno ng mga aswanga ng may bilis na hindi kayang sabayan ng mata ng tao. Ngunit bago pa ito makalapit, naihagis na ni Noli ang bote. Isang makapal na pulang usok ang bumalot sa bukana ng kuweba. Ang pinuno ay nagsimulang umubo ng malakas at ang kanyang balat ay tila natutunaw sa tuwing tatamaan ng usok. "Ngayon, pare, takbo!" sigaw ni Danilo kahit nangihina. Pilit na tumakbo ang dalawa palabas ng kuweba. Dumaan sila sa gilid ng nakaluhod na pinulong aswang na ngayon ay may nararamdamang kakaibang sakit. Habang bumababa sila ng bundok, narinig nila ang mga tili ng iba pang mga aswang na papalapit sa kanilang kuta. "Saan tayo pupunta, Danilo? Hindi tayo makakaabot sa bahay bago magdilim," tanong ni Noli. "Doon sa lumang kapilya sa kanto ng sapa. May basbas ang lupang yon. Hindi sila makakapasok doon, pare." Nakarating sila sa lumang kapilya na gawa sa bato. Agad nilang isinara ang malalaking pintuang kahoy. Sa loob nakita nila ang ilang mga estatwa ng santo na puno ng agiw, pero ramdam pa rin ang kabanalan ng lugar. "Dito muna tayo, paring Noli. Magpahinga ka muna," sabi ni Danilo habang sumasandal sa isang haligi. "Pare, paano yung pamilya ko? Baka dun sila sumugod dahil wala ako dun," paalala ni Noli. "Huwag kang mag-alala, paring Noli. Ang mga aswang na yon ay nakatutok sa atin ngayon. Hanggat nandito tayo, hindi nila maiisip na pumunta sa bahay nyo. Ang gusto nila ay ang anting-anting na nasa akin at ang buhay mo dahil pinakailaman natin sila," paliwanag ni Danilo.
Maya-maya pa narinig nila ang mga kalmot sa pader ng kapilya. Ang mga aswang ay nasa labas na. Daan-daan silang tila mga lubong ng nag-uungulan. Pare Noli, pakinggan mo ko. May isang paraan para matapos to. Pero kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko kaya dahil may mga sugat ako. Ano yun pare? Gagawin ko ang lahat. Sa gitna ng kapilyang to, sa ilalim ng altar, may nakabaon na isang lumang krus na gawa sa pilak. Yun ang ginamit ng mga praile noong unang panahon para itaboy ang mga aswang dito sa Capiz. Kailangan mo mahanap yon at itarak sa lupa sa labas ng pintuan. Pero paring Danilo, paano ako makakalabas? Papatayin nila ako kaagad. Gagamitin natin ang titirang lakas ko. Gagawa ako ng isang liwanag ng proteksyon na tatagal lang sa 3 minuto. Sa loob ng 3 minutong yon, hindi ka nila mahahawakan. Kailangan mo maging mabilis pare. Sinimulan ni Noli na hukayin ang ilalim ng altara gamit ang kanyang itak. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Hinilan niya ito at lumabas ang isang krus na pilak at kahit madumi na ay kumikinang pa rin na. Ngayon na pare! Nagsimulang bumigkas ng isang napakalakas na orasyon na si Danilo. Isang kulay gintong liwanag ang bumalot sa katawan niya at pati ng kaibigan niya. Ngayon na pare! Takbo! Sigaw ni Danilo habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig dahil sa bigat ng ginawa niyang pag-uurasyon. Binuksan ni Noli ang pinto. Paglabas niya bumugso ang napakaraming aswang. Sinusubukan siyang sakmalin ng mga ito pero sa tuwing tatama sila sa gintong liwanag ay tumatalbog sila na parang nakukuryente. Tumakbo si Noli sa tapat ng pintuan at buong lakas na itinarak ang pilak na krus sa lupa. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa krus. Ang lahat ng aswang na nakapalibot sa kapilya ay biglang naging abo. Ang mga tili nila ay umabot hanggang sa kabilang bundok. Nang mawala ang liwanag, tumahimik ang buong paligid. Ang gintong proteksyon sa katawan ni Noli ay naglaho na rin. Pagod na bumalik si Noli sa loob ng kapilya. Pare, nagawa ko na. Nakita niya si Danilo na nakaluhod pa rin pero wala na itong malay. Mabilis siyang nilapitan ni Noli. Paring Danilo, gumising ka pare. Dahan-dahang iminulat ni Danilo ang kanyang mga mata. Nagawa mo paring Noli. Magaling. Kailangan na nating umuwi pare para dalihin kita sa amin. Gagamutin ka ni Gina. Naglakad sila pabalik sa sitio habang sumisikat ang araw. Nang matanaw na nila sina Gina at Onyok. Noli! Danilo! Sigaw ni Gina habang tumatakbo patungo sa kanila. Papa, Ninong! Yakap naman ng bata sa kanila. Dinala nila si Danilo sa loob at agad itong ginamot ni Gina gamit ang mga halamang gamot na tinuro ni Lola Choleng. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik ang lakas ni Danilo. Salamat sa inyong lahat. Kung hindi dahil kay paring Noli, baka naging pagkain na rin ako ng mga aswang sa kuwebang yon. Wala yun pare, kumpare tayo di ba? At higit sa lahat, pamilya tayo. Sagot ni Noli habang inaabutan ng kape si Danilo. Pero alam nyo, hindi pa rin ako mapakali. Paano kung may iba bang tribo ng mga aswang dito sa parting Capiz? Tumingin si Danilo sa malayo. Sigurado meron pa, Maring Gina. Ang kadiliman ay hindi basta-basta nawawala. Pag may liwanag, nandyan sila. Pero hanggat may mga taong marunong lumaban at may pananampalataya, hinding-hindi sila magtatagumpay. Ninong, tuturuan niyo rin ba akong lumaban? Tanong ni Onyok.
Ngumisi si Danilo. Darating ang panahon, Onyok. Pero sa ngayon, ang pag-aaral muna ang unahin mo. Yan ang pinakamabisang anting-anting laban sa kamangmangan. Nagtawanan ang lahat. Sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ng pamilya ni Noli ang tunay na seguridad. Hindi dahil wala ng aswang, kundi dahil alam nilang hindi sila nag-iisa sa laban. Isang hapon na habang nag-aayos si Noli ng kanyang mga kagamitan sa pagsasaka, may nakita siyang isang ibon na nakadapo sa kanyang bakod. Hindi ito itim, kundi isang magandang kalapati. Napangiti si Noli. Mukhang magiging maganda ang ani natin ngayong taon na, mahal. Sabi ni Noli. Sana nga, mahal. At sana, wala nang gumambala pa sa atin. Sagot ni Gina mula sa loob. Ngunit sa isip-isip niya, ang kasamaan ay hindi matatapos. Tulad ng may araw, may gabi, may liwanag, may kadiliman. Ngunit ang mananaig, palaging kabutihan.